Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jane Galvez from E041. Ang aking tema ay pinamagatang wika ng kapaligiran, kaayusan, at pagluluksan. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay salamin ng kultura, pagkakakilanlan, at damdamin ng isang lipunan. Sa bawat salitang binibigkas, may kasaysayan, damdamin at panindigan na kapaloob. Subalit sa gitna ng modernong panahon, tila ba unti-unting nababawasan ang puwang ng wika bilang tila ng kapaligiran. Sa halip na maging tahimik na saksi na lamang at pangangalaga sa kalikasan, nagiging tahimik na saksi ito sa unti-unting pagkasira ng ating mundo. Kaya nararapat na lamang natin itanong, nasaan ang ating tinig ng wika sa panawagan para sa kalikasan? Wika bilang talugyas ng kultura at kamalayan. Bago pa man dumating ang mga banyaga, ang ating mga ninuno ay may malalim na ugnayan sa kalikasan. Sa kanilang wika, mababasa ang respeto at paggalang sa kalikasan. Mula sa mga saliwikaan tulad ng kung ano ang itinanim, siya rin aanihin. Ipinakita nito na ang wika ay tagapagdala ng kultura, pangangalaga at balanse sa kalikasan. Ang mga katutubong wika ay naglalaman ng kaalaman tungkol sa tamang pagtatanim, pangingisda, at pamumuhay na hindi mapinsala sa kapaligiran. Ngunit habang lumalalim ang moderasyon, nabubura ang mga salitang may koneksyon sa kalikasan. Kasabay ng pagkawala ng katutubong wika, ang pagkawala ng isang wika ay hindi lamang pagkawala ng paraan ng pakipag-usap, kundi pagkawala rin ng kaalamang ekolohikal at kulturang nagtataguyod ng balanse sa kalikasan. Lipunan at ang pagkalikasan sa kasalukuyang lipunan. Tila ba ang ingay ng teknolohiya at komersyalismo ay mas malakas kaysa sa tinig ng mga nagtatanggol sa kalikasan. Sa social media, mabilis kumalat ang mga balita tungkol sa politika, sikat na personalidad o bagong uso. Ngunit ang mga pananawagan para sa kalikasan ay madalas na napapailalim sa ingay ng iba't ibang issue. Dito pumapasok ang papel ng wika bilang kasangkapan ng kamalayan at pagkilos. Kung gagamitin ng lipunan ang wika bilang sandata ng impormasyon, paninindigan at edukasyon, maaari itong maging tulay tungo sa pagkabagong pangkapaligiran. Sa mga wikang gamit ang wika maintindihan ng mga mag-aaral, sa medya dapat gamitin ang wika upang ipaliwanag sa masa ang mga epekto ng polusyon, illegal logging at climate change. Ang wika ay dapat maging tinig, nagigising hindi bulong na nalulunod. Kultura at ang paggalimot sa kalikasan. Ang kultura ng isang bayan ay may kakayahang humubog sa pananaw ng tao tungkol sa mundo. Sa kasamaang palad, unti-unting nang napapalitan ang kulturang nakakalikasan ng kulturang makaterialismo. Ang dating paggalang sa lupa bilang pinagmulan ng buhay na napalitan ng pagtingin dito bilang produkto ng negosyo. Ang mga ilog na dating simbolo ng kabuhayan at dalisay na pamumuhay ay ngayon naging daluyan ng basura at pollution. Ngunit kung tutuusin, sa bawat kultura, naroon pa rin ang mga aral ng paggalang sa kalikasan. Kailangan lamang nating buhayin sa pamagitan ng wika. Kapag muli nating ginamit ang ating sariling wika sa pagtalakay ng mga isyong pangkalikasan, mas magiging totoo at malapit ito sa damdamin ng mamamayan.
Kapag muli nating ginamit ang ating sariling wika pagsatalaki ng mga isyung pangkalikasan, ang mga salitang pangangalaga, pakikipagkapwa, at paggalang ay may malalim na ugat sa ating kulturang Pilipino. Kailangan lamang natin ipaalala na hindi lang ito para sa kapwa-tao, kundi para rin sa ating kapwa, likha ang kalikasan, politika at ang katamikan ng mga Pinoy. Ang wika ng politika ay dapat maging wika ng katotohanan at responsibilidad. Hindi ito dapat maging kasangkapan ng panlilinlang o pang-imbabaw na advokasya. Kailangan maitaguyod ang paggamit ng malinaw at matapat na wika sa mga programang pangkalikasan. Ang wika ng gobyerno ay dapat wika ng bayan, direkta, makatotohanan at may malasakit. Wika bilang sandigan ng advokasya sa panahon ng krisis, pangkalikasan, pagtaas ng temperatura, pagbaha, pagguho ng lupa at pagkawala ng mga likas na yaman. Ang wika ay dapat magsilbing sandigan ng pagkilos. Ito ang ginagamit sa mga slogan, panawagan at kampanya. Ngunit higit sa mga salita, dapat ay malaman at diwa ang bawat mensahe. Ang Save Mother Earth ay may laman at diwa ang bawat mensahe. Ang Save Mother Earth ay hindi dapat maging simpleng parirala sa poster. Dapat ito'y maging panindigan na ipinahahayag sa ating araw-araw na gawi sa ating wika.